Aktibo pa rin po yung tinatawag nating shear line pero bagyang nabawasan ang epekto nito. Balikan na natin yan at silipin na rin natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So bagya nga pong humina yung epekto ng tinatawag nating shear line. Kung mapapansin nyo itong ating satellite image, nabawasan po yung ating kaulapan sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron lang tayo mga ilang thunderstorms dito sa area ng Mindanao, pero ito po ay mga localized na thunderstorms lamang at wala pong kinalaman sa ating shear line. Pero again, kapag nakakaranas po tayo ng mga thunderstorms, mag-ingat pa rin po tayo sa biglang buhos ng malalakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Nagpakita naman na ang araw sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mimaropa. Kasabay nga ng paghina ng amihan, nabawasan din ang mga pagulan dulot ng ating tinatawag na shear line. Bagyang umakyat po yung axis nito, pero nakaka-apekto pa rin po ito dito sa ilang bahagi ng Bicol Region at area ng Quezon. Although nagpapakita naman ng araw, mas magiging maulap po ang panahon natin dyan at kung minsan, posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Apektado naman ang amihan ng natitirang bahagi ng Luzon. Mas maulap lang po ang panahon natin dito po sa may area ng Isabela, Quirino, kasama na po dyan ng Aurora, Cagayan at extreme northern Luzon. Posible po yung paminsang-minsang mahinang pagulan. Bukas hanggang sa darating na long weekend, meron tayong inaasahang panibagong pagbugso o pag-surge o pagpasok nitong ating amihan o northeast monsoon. Kasabay niyan, aasahan din po natin ang muling paglakas itong ating tinatawag na shear line. Dahil po dyan, asahan po natin na mas magiging maulap po muli ang panahon natin dito po sa extreme northern Luzon, kasama na po dyan ang Cagayan, Aurora, Isabela at Quirino. Posible rin po dyan yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan or thunderstorm. Asahan din po natin ang mas maulap na panahon na may kasamang mga pagulan dito po sa area ng Quezon at Bicol Region, kasabay po ng pagbaba muli ng ating shear line. Magiging maulap din po yung panahon natin dito po sa may area ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Caraga, although minsan nagpapakita naman ng araw, posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Magiging maaliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging malamig sa gabi at madaling araw dahil sa ating amihan o northeast monsoon, pero mainit naman po sa tanghali. Pagsapit ng hapon, posible naman yung mga isolated na mahinang pagulan. Generally, fair weather naman tayo sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, maliban lang sa mga pagulan o thunderstorms na nangyayari tuwing hapon o gabi. Ngayon, silipin naman natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito pong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility dito sa may bandang West Philippine Sea ay isang low pressure area. Yan po ay designated ng JTWC ng US as 99W Invest. So malayo na po yan sa ating boundary line at papunta na po dyan sa area ng Vietnam. Wala po itong magiging direktang epekto sa ating bansa at hindi rin po ito papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kadalasan ang pagkilos ng bagyo kapag walang ibang weather system na nakaka-apekto dito ay pa-recurve pataas dahil po yan sa ating tinatawag na Coriolis force o yung apparent force na nangyayari dahil sa pag-ikot ng ating mundo. Kaya wala po itong magiging threat sa anumang bahagi ng ating bansa. So narito naman ang ensemble forecast track ng GFS para sa low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So nandito banda ang Pilipinas. Ito po yung ating low pressure area. Nasa labas na po yan ng PAR at patungo dito sa ibang bahagi ng Vietnam at sa may area ng Indonesia. So wala po tayong inaasahang pag-recurve nito o muling pagbalik paloob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay kikilos palayo sa ating bansa at patungo nga dito sa general area ng Vietnam at area ng Indonesia. Posible po yung lumakas kapag nandito na po yan at makatawid na sa may area ng Indian Ocean. So again, bahagyangang humina ang epekto nitong tinatawag nating shear line. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng panibagong pagbugso o pag-surge nitong ating amihan o northeast monsoon. Kasabay din yan ang muling paglawak ng epekto nitong ating tinatawag na shear line sa ating bansa. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.